Isang napakalaking bulalakaw ang bumagsak sa mundo at sa loob lang ng ilang minuto, halos lahat ng buhay ay nawala. Sa huling sandali, ginamit ni Five ang kapangyarihan niyang maglakbay sa oras para iligtas ang kanyang mga kapatid. Pero nagkaaberya sa paglalakbay kaya siya lang ang napunta sa taong 1963. Habang naguguluhan pa siya, nakita niyang may digmaan sa paligid at ayon sa pahayagan, sumiklab na ang ikatlong digmaang pandaigdig sa pagitan ng Amerika at Soviet Union. Maya-maya, isang kanyan ang biglang pinaputok malapit sa kanya. Bigla at sabay-sabay na nagpakita ang magkakapatid. I heard a rumor that I blew your mind. Habang lalapitan ni Five ang isang lalaki, biglang lumitaw ang dating asasin na humahabol sa kanya. Sinabi nitong wala ng oras magpaliwanag at kailangan nilang umalis agad. May paparating na nuclear missile at si Five lang ang kayang magbago ng timeline para iligtas ang lahat. Pagkaalis nila, tuluyang winasak ng nuclear ang mundo. Pagkatapos bumalik silang 20 araw bago mangyari ang trahedya. Doon nalaman ni Five na nang dumating silang magkakapatid na bago nila ang kasaysayan at nadala rin ang katapusan ng mundo sa panahong iyon. May 10 araw na lang siya para pigilan ang apocalypse. Habang nag-uusap sila, napansin ni Five na may paparating na mga asasin. Sa gitna ng panganib, ibinigay ng lalaki ang briefcase bago mawala si Five pabalik sa lugar kung saan siya unang dumating. Inanap niya ang bakas ng kanyang mga kapatid nang mapansin niya ang isang tao sa bintana. Agad siyang nakapasok sa bahay at nagulat ng husto ang lalaki sa bigla niyang paglitaw. Ikinwento ng draft manager na 3 taon na ang nakalipas, nakakita siya ng misteryosong asol na enerhiya habang nagtatrabaho. Dahil sa curiosity, palagi niyang binantayan ang eskinita at ilang beses pa niyang nakita. Nakuhanan pa niya ng litrato ang mga taong biglang lumilitaw sa eskinita at doon nakita ni Five ang kanyang mga kapatid. Doon niya naintindihan na nagkaaberya sa paglalakbay kaya napunta sila sa magkakaibang timeline kahit iisang lugar sila bumagsak. Sa mga ebidensya ni manager, nakita rin niya ang balita tungkol kay Diego. Pagdating nito sa panahon na iyon, nasaktuhan niyang may hold upon kaya agad niya itong pinigilan. Kalaunan matapos makita sa balita si Kennedy, nagsimula siyang isigaw sa kalsada na papatayin ang presidente dahil dala niya ang alaala mula sa hinaharap. Dahil sa mga sinasabi niya, inakala ng lahat na baliw si Diego kaya ipinasok siya sa mental hospital. Nagpunta roon si Five at sinabi ang tungkol sa nalalapit na apocalypse. Pero hindi siya pinansin ni Diego dahil balak pa rin itong iligtas si President Kennedy. Para hindi na makagulo, isinumbong ni Five sa mga bantay ang plano nitong tumakas kaya tinurukan ito ng gamot at ikinulong. Pagkatapos natagpuan naman ni Five si Luther sa isang bar. Doon nalaman niyang 1 taon na pala itong naunang dumating at matagal na naghirap mag-isa bago makarating sa lugar nila. Nakilala rin ni Luther ang batang bersyon ng kanilang ama pero itinuring lang siyang palaboy at pinalayas. Dahil wala nang matakbuhan, napunta siya sa underground fight club at nabuhay sa pakikipagbasagan ng mukha. Nang sabihin ni Five ang tungkol sa apocalypse, tumanggi si Luther na tumulong dahil ayaw na niyang madamay. Habang paalis si Five, napansin niya ang isang film sa bulsa niya. Naalala niyang palihim itong inilagay ng ahente bago ito mamatay. Kaya agad siyang pumunta kina manager para ipa-develop ang video. Samantala, nagising naman si Diego sa kulungan at ginamit ang panulat sa bulsa niya para makatakas. Pagkatakas ni Diego, agad siyang sinalubong ng mga gwardya. Dahil hindi pa nawawala ang epekto ng gamot, muntik na siyang matalo pero biglang dumating si Lila at iniligtas siya. Habang papatakas sila, nakasalubong nila ang mga taga-Time Bureau kaya binuksan ni Diego ang mga selda para manggulo. Kinabukasan, habang pinag-uusapan nila kung paano ililigtas si Kennedy, biglang dumating si Five at pinigilan ang plano. Pagdating nila sa bahay ni manager, nadatnan nilang galit itong nakatutok ng baril matapos mapanood ang laman ng film reel at tinatanong kung sino ba talaga sila. Pero mabilis nila itong napakalma at sabay-sabay panoorin ang video. Ang nasa film reel pala ay ang hindi pa nangyayaring pagpaslang kay President Kennedy. Kaya ganoon na lang ang takot at hinala ni manager sa kanila. Habang pinapanood ito, napansin ni Five ang mukha ng kanilang amang si Hargreaves at naghinalang may malaking plano ito. Samantala, pumunta si Luther sa isang farm at doon niya nakita si Vanya pero hindi na siya nito nakilala. Lumabas na nawala ng kontrol si Vanya noon, tinamaan ng kapangyarihan niya ang buwan kaya nagsimula ang apocalypse. Sa huling sandali, nakapaglakbay sila sa taong 1963 pero pagdating doon ay nawala ng alaala si Vanya. Pagdating ni Vanya sa 1963, nabangga siya ng sasakyan at nawala ng alaala. Inuwi siya ng mag-inang nakabangga sa kanya at pansamantalang doon tumira. Nang makita niya si Luther, agad niyang tinanong kung sino siya.
Pero natakot si Luther dahil baka maalala ni Vanya ang nangyari noon. Dumating naman ang may-ari ng farm kaya nagpanggap na lang si Luther at umalis. Samantala, sina Five at Diego ay nagsimulang mag-imbestiga matapos nilang paghinalaang si Hargreaves ang may kinalaman sa planong pagpatay kay Kennedy. Sa opisina ng kumpanya nito, nakakita si 5 nanograms isang invitation card. Nakasulat sa invitation ang isang event. Habang nag-iimbestiga naman si Diego, nakita niya si Hargreaves kaya agad niya itong sinundan hanggang sa isang pabrika. Doon, bigla siyang inatake ni Hargreaves dahil inakala siyang kalaban. Naglaban ng dalawa at lamang na sana si Diego dahil mas bata at mas malakas siya pero natigilan siya nang makilala ang mukha ng kanilang ama. Sinamantala iyon ni Hargreaves at pinatumba siya bago umalis. Pagkagising ni Diego, nasa bahay na siya habang ginagamot ni Lila ang kanyang sugat. Samantala, habang nagmamaneho si Vanya, may biglang hamarang sa daan. Biglang sumulpat ang grupo ng mga asasin kaya agad pinaharurot ni Vanya ang sasakyan. Dahil sa takot, bumangga siya at napilitang tumakbo. Napalibutan siya ng mga asasin at nanganganib na siya nang biglang sumabog ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Matapos mapasabog ang mga asasin, matagumpay na nakatakas si Vanya. Sa bahay ni manager, may instrumentong nakadetect ng sound wave kaya agad pinuntahan ni Five ang lokasyon. Natagpuan niya si Vanya na nagtatago sa taniman at nagulat pa ito sa malaking crater na nagawa ng sariling kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Five ang tungkol sa kanilang pagkatao at sa nalalapit na apocalypse. Samantala, sa tulong ng amo ni Luther, nalaman niya kung nasaan si Allison. Pero pagdating niya roon, nagulat siyang malaman na may asawa na pala ito. Lumabas na napunta si Allison sa taong 1961 matapos silang magkahiwalay sa time travel at noon ay humingi siya ng tulong sa isang maliit na kainan sa kalsada. Itinuro ng staff ang karatulang para lang sa mga puti dahil panahon iyon ng matinding diskriminasyon laban sa mga black people. Bawal silang pumasok sa maraming lugar. Paglabas ni Allison, hiniras pa siya ng ilang siga pero lumaban siya at nakatakas hanggang sa makarating sa isang barbershop ng mga black. Tinulungan siya ng mga tao roon kaya nanatili siya at naging tagalinis sa shop. Kalaunan, nakilala niya ang isang lalaking aktivista para sa karapatan ng mga black at agad silang nagkalapit. Sa magkakapatid, si Allison ang pinakaunang napadpad sa timeline na iyon. Nang makita ni Luther si Allison, may asawa na pala ito. Isang araw, may puting lalaki na nanggulo sa barbershop kaya hindi na napigilan ni Allison ang sarili at pinatulan ito. Kinagabihan, dinampot ng mga pulis ang kanyang asawa. Sa kulungan, nakilala nito si Klaus na matagal nang nawawala. Pagdating noon ni Klaus kasama ang espiritu ni Ben, nagpalipat-lipat sila ng lugar at nagtanghal para mabuhay. Kalaunan, nakabuo pa sila ng sariling grupo pero dahil naging sikat, napansin sila ng pulisya at inaresto. Mabuti na lang at nakapagpiyansa agad ang kanyang mga taga-suporta kaya nakalaya rin siya. Dahil doon, nagkita sina Allison sa tulong ni Klaus kaya nakalaya ang asawa ni Allison. Samantala, matapos makakuha ng impormasyon tungkol sa grupo ni Hargreaves, nagkunwaring bisita sina Five at ang iba pa para makapasok sa pagtitipon. Palihim na nagtago si Five sa kabinet para makinig sa usapan pero may narinig na ingay si Hargreaves kaya muntik siyang mabuking. Agad siyang nag-teleport palabas ngunit dumating naman ang mga taga-Time Bureau. Mabuti na lang at dumating sina Diego para tumulong sa laban. Dahil sa gulo, mabilis na tumakas sina Hargreaves at ang grupo nito bago pa sila maabutin. Nakatakas si Hargreaves sakay ng kotse habang 6 na araw na lang bago dumating ang apocalypse. Dahil wala ng ibang paraan, tinipon ni Five ang lahat ng kapatid at muling nagsama-sama. Sa lahat ng ebidensyang hawak nila, si Hargreaves ang pangunahing pinaghihinalaan pero wala silang maisip na paraan para pigilan ang katapusan ng mundo. Habang paalis sina Luther at Diego, may humantong sasakyan at inabot ng driver ang isang invitation letter mula mismo kay Hargreaves. Dahil nagtataka na ito kung bakit paulit-ulit siyang sinusundan ng magkakapatid, nagpasya siyang makipagkita sa kanila. We're from the future. In 1989, you adopted us all and trained us to fight against the end of the world. Called us the Umbrella Academy. Why on earth would I adopt 6? 7. One of us isn't here. Dead. Pero hindi naniwala si Hargreaves. We all have special abilities. In what sense? In the superpower sense. What are you writing? You are 0 for 2, young man. Now that is interesting. Pagkatapos ipinakilala ni Five kay Hargreaves ang kapangyarihan ng bawat kapatid pero sinadya niyang hindi banggitin si Vanya. Maybe we don't take Vanya for a test drive. That's probably not a good idea. Yeah. It's fun. I can handle it. Handle it? Last time you handled it, you Vanya, I definitely wouldn't blew do up that if I the were moon. you. Vanya, don't do it. Vanya,
Dahil kontrolado na ni Vanya ang kapangyarihan niya, prutas lang ang sumabog. Pagkatapos diretsahang tinanong ni Diego si Hargreaves kung siya ba ang nagplanong pagpatay kay Kennedy na magiging sanhi ng digmaan at apocalypse. Pero mabilis siyang napahiya sa sagot ni Hargreaves. Samantala, hindi na nakatiis ang espiritu ni Ben kaya sinubukan nitong kontrolin ang katawan ni Klaus para magsalita pero pamaalya rin. Dahil sa kilos ng magkakapatid, nadismaya si Hargreaves at tumayo para umalis. Bago siya umalis, kinausap niya si Five dahil ito lang ang mukhang may matinong pag-iisip sa kanilang lahat. Sa pag-uusap nila, natutunan ni Five ang tungkol sa time travel. Pagkatapos ng family gathering na iyon, umalis ang lahat kahit wala pa rin silang paraan para pigilan ang apocalypse. Dahil wala nang ibang choice, nakipagkasundo si Five sa pinuno ng Time Bureau. Pagkatapos kumuha siya ng palakol at biglang sinalakay ang meeting hall. Sunod-sunod siyang nag-teleport habang walang awang pinapatumba ang lahat. Nang makitang delikado na, agad tumakbo ang pinuno pero nag-teleport si Five at hinironggan ang kanyang daan. Para mapigilan ang apocalypse, nakipagkasundo noon si Five sa pinuno ng Time Bureau. Kapalit ng pagpatay sa mga opisyal ng organisasyon, bibigyan siya ng pagkakataong makabalik sa tamang timeline. Kaya niya ginawa ang pag-atake sa meeting hall. Matapos ang misyon, ibinigay sa kanya ng babae ang briefcase para sa time travel pero may limitasyon pala ito, 1 oras lang ang meron sila para makabalik. Nang bumalik si Five sa bahay, nadatnan niyang patay na si manager matapos itong mapatay ng mga assassin ng Time Bureau. Agad niyang sinabi sa kanyang mga kapatid na may paraan na silang makauwi. Pagkatapos nagkanya-kanya sila para tipunin ang iba pang magkakapatid habang naiwan si Diego para asikasuhin ang bangkay ni manager. Biglang dumating si Lila dala ang alak bilang pamamaalam. Dahil walang hinala, uminom si Diego at nawalan ng malay. Pagkagising niya, nasa Time Bureau na siya. Doon niya nalaman na ahente pala si Lila at matagal na siyang binabantayan para kumuha ng impormasyon. Samantala, habang papunta si Vanya sa tagpuan nila, pinara siya ng mga pulis dahil sa traffic violation. Dahil nagmamadali, ginamit niya agad ang kanyang kapangyarihan para makatakas. Habang tumatakas si Vanya, bigla siyang inatake at nawala ng malay. Pagkagising niya, nakatali na siya. Samantala, naghihintay si Five sa tagpuan pero paubos na ang oras at wala pa rin ang kanyang mga kapatid. Sa huli, si Klaus lang ang dumating. Nang mag-activate ang briefcase, napilitan si Five na itulak palabas si Klaus kaya nasayang ang pagkakataon nilang makabalik sa tamang timeline. Kasabay nito, palihim na nakapasok si Diego sa control room ng Time Bureau at doon niya nalaman na si Vanya pala ang sanhi ng apocalypse matapos nitong pasabugan ang isang gusali na ikinamatay ng presidente. Dahil sa pagsabog na dulot ni Vanya, nagsimula ang ikatlong digmaang pandaigdig. Sa tulong ng ilang dating kakilala ni Five sa Time Bureau, naiparating agad ni Diego ang impormasyon sa iba. Mabilis silang nagtungo sa pinagkulungan kay Vanya. Doon, pinapahirapan siya para umamin bilang espiya kahit wala naman siyang alam. Habang pinapalakas ng lalaki ang kuryenteng ipinapadaloy sa kanya, unti-unting bumalik ang alaala ni Vanya. Sa wakas, naalala niya ang lahat at muling nagising ang mapanganib niyang kapangyarihan. Nang makarating ang magkakapatid, nakita nilang malapit nang sumabog ang kanyang enerhiya at kapag hindi nila napigilan, muling magaganap ang apocalypse. Sumugod si Allison papunta kay Vanya kahit hirap na siyang lumapit dahil sa lakas ng enerhiya. Pero bago pa siya makalapit, tinangay siya ng malakas na puwersa. Sumunod naman si Diego at umabante habang nakabaon ng kutsilyo sa sahig para hindi matangay, ngunit nabigo rin siya. Pagkatapos si Klaus naman ang sumubok gamit ang fire hose bilang suporta pero hindi niya kinaya ang kapangyarihan ni Vanya. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang espiritu ni Ben at hindi siya naaapektuhan, nakalapit siya kay Vanya at pumasok sa isip nito. Doon niya nakita si Vanya na puno ng galit matapos maalalang siya ang naging dahilan ng pagkawasak ng mundo. Sa pangungumbinsi ni Ben, unti-unting kumalma si Vanya. Dahil sa sobrang paggamit ng lakas, tuluyan nang naglaho ang espiritu ni Ben, ngunit kasabay nito ay natapos din ang apocalypse sa timeline na iyon. Nang makitang ligtas na si Vanya, saka lang nakahinga ng maluwag ang iba. Samantala, sa farm na tinuluyan noon ni Vanya, nagtatalo ang mag-asawa tungkol sa kustodiya ng anak pero pinili ng bata na sumama sa kanyang ina. Biglang inagaw ng lalaki ang baril sa babae pero pumutok ito at tumama sana sa bata. Sa sandaling iyon, sumabog ang enerhiya mula sa katawan ng bata at naibalik ang bala pabalik sa lalaki, dahilan para agad itong mamatay. Nang maramdaman ni Vanya ang enerhiyang iyon, may bigla siyang naalala, noong minsang muntik malunod ang bata sa farm, na iligtas niya ito gamit ang sariling kapangyarihan at aksidenteng nailipat ang bahagi ng enerhiya niya sa bata.
Dahil doon kinabahan siya at nakaramdam ng masamang mangyayari. Agad dinala ni Vanya ang kanyang mga kapatid pabalik sa farm. Pagdating nila wala na sa kontrol ang bata at nagwawala ang enerhiya sa katawan niya. Lumapit si Vanya para gisingin ang bata. Pero habang abala sila, napansin ni Klaus na may dumating ang pinuno ng Time Bureau at si Lila. Sinalubong sila ni na Five at Diego at naramdaman na hindi maganda ang pakay ng dalawa. All of you are going to die today. Oh, well, I don't like your chances. 7 of us, 2 of you. You know you're right. Let's change that. So what do we do now? Well, we got two choices: fight and die now, or run and die later. Either way, we're food for worms. Preference. Let's get this over with. Shall we? Run! Go, 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 go. Habang pinapakalma ni Vanya ang bata, unti-unti itong humuhupa ang kapangyarihan. Pero biglang may pumasok na bala mula sa labas na muling nagpasabog ng enerhiya, dahilan para matangay silang dalawa. Sa labas, matindi ang putukan ng kalaban kaya umatras si Five pabalik sa loob ng bahay habang pinoprotektahan siya ni Diego. Habang walang magawa ang magkakapatid at napipilitan na silang umatras, biglang lumipad palabas si Vanya mula sa loob ng bahay. Sa isang iglap, natalo ng magkakapatid ang mga asasin. Pero biglang lumipad si Lila at ginaya ang kanilang atake gamit ang kapangyarihan. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at inatake si Luther na agad nitong pinatalsik ng makopya ang kanyang lakas. Sumugod si Allison at nakipaglaban sa kanya pero nang gamitin niya ang kapangyarihan niya, agad din itong nakopya ni Lila kaya siya mismo ang natamaan. Dahil dito, dumating si Five at inilayo si Lila at nagharap silang dalawa gamit ang time travel powers. Matapos ang laban, natalo si Five. Doon inamin ni Lila ang dahilan ng kanyang galit noong bata pa siya, pinatay ng Time Bureau ang kanyang mga magulang at si Five mismo ang nagpatupad ng misyon na iyon. Pero sinabi ni Five na may kakaiba sa utos na iyon dahil ordinaryong tao lang ang mga magulang ni Lila at wala silang kinalaman sa pagbabago ng timeline. Lumalabas na planado pala ito ng pinuno ng Time Bureau para makuha si Lila at ang kanyang kapangyarihan. Habang sa hindi pagkakaintindihan, biglang dumating ang tagapamahala at bigla silang pinaputukan, tinamaan silang lahat ng walang laban. Sa huling sandali, habang nasa bingit ng kamatayan si Five, naalala niya ang sinabi noon ni Hargreaves tungkol sa short-range time jump. Ginamit niya ito para ibalik ang oras bago pa sila mabaril. Sa mismong pagputok ng baril ng babae, naaga niya ito at nauna niyang nabaril ang babae kaya tuluyang nawala ang panganib. Pagkatapos ginamit ng magkakapatid ang briefcase para makabalik sa kanilang panahon. Laking gulat nila nang makita na wala na ang dating inaakala nilang mundo at napagtanto nilang nagkamali sila ng timeline at nalihis ang kanilang paglalakbay. Dito nagtapos ang kwento ng Umbrella Academy Season 2.